Balang araw, ang lalaking nangakong magiging katuwang ko habang buhay ay luluhod sa aking harapan. Duguan ang dangal at lito ang isip. Papanuorin ko ang ahas na itinuring kong kapatid habang kinakaladkad siya ng sarili niyang mga kasinungalingan patungo sa madilim na piitan ng kahihiyan. Hindi nila alam na bago pa man nila naisip na itulak ako sa bangin. Nakagawa na ako ng mga pakpak mula sa mga abong iniwan nila. Ngunit bago ang tamis ng paghihigante, kailangan ko munang lasapin ang pait ng kanilang pagtataksil. Isang lihim ang nakabaon sa aking palad. Isang piraso ng papel na magpapabagsak sa kanilang imperyo. At ang orasan ay nagsisimula ng tumakbo. 1,000,000, Elena? Hindi tayo nagtatain ng pera. Isang operasyon na wala namang kasiguraduhan kung mabubuhay ang batang yan. Nag-iisip ka ba? Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ng telepono ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa malamig na hallway ng ospital. Sa tapat ng intensive care unit, kung saan nakahiga ang bunso naming si Nathan. Ang bawat tunog ng makina sa loob ay tila isang babala na nauubusan na kami ng oras. Ngunit ang lalaking tinatawag kong asawa, ang lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng 20 taon, ay mas pinahahalagahan ang perang kinuha ko mula sa sarili kong pawis at mula sa kumpanya ng aking ama. Anak mo siya, Gabriel. Kailangan ni Nathan ng operasyong ito sa loob ng 2 oras o mawawala siya sa atin. Sigaw ko. Pero nanatiling kontrolado ang aking boses. Hindi ako iiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina. At sa sandaling ito, kailangan kong maging kasing tigas ng brilyante. Huwag mo akong idrama, Elena. Pagod ako sa opisina. Maraming bayarin ang kumpanya. Magtiis ka muna riyan. Kung oras na ng bata, oras na niya. Pagkatapos ng mga salitang yon, ang tanging narinig ko na lamang ay ang nakakarinding katahimikan ng naputol na tawag. Kasabay nito, isang mahinang tunog ng notification ang lumabas sa aking suot na relo. Isang alerto mula sa aming joint account, ang account na sinabi ni Gabriel na wala ng laman. Isang transaksyon ang naganap sa isang sikat na real estate developer. 5,000,000 piso para sa isang down payment ng isang luxury condo sa Bonifacio Global City. At ang pangalan ng nakarehistrong may-ari, Sofia Galvez. Ang matalik kong kaibigan. Ang babaeng halos araw-araw ay kasalo ko sa hapunan, na kunwari ay nakikiramay sa sakit ng aking anak. Ang aking puso na kanina ay punong-puno ng takot, ay biglang tumigas. Tila isang malaking yelo ang bumalot sa aking dibdib. Hindi ito ang oras para magluksa. Sa loob ng 2 oras, kailangang bayad ang deposito para sa puso ni Nathan. Mrs. Villamor. Ang boses ng head nurse ay tila isang hatol ng kamatayan. Kailangan na po nating isettle ang billing. Kung hindi po maipapasok ang payment sa loob ng susunod na 60 minuto, kailangan nating ibigay ang slot ng operating room sa susunod na pasyente. Marami pong naghihintay. Tiningnan ko ang nurse. Sa likod ng kanyang maskara ay ang pagmamadali at ang katotohanan sa mundong ito. Ang buhay ay may katapat na presyo. Tumango ako ng dahan-dahan. Ihahanda ko ang pondo, sabi ko sa isang tono na kahit ako ay nagulat sa sobrang lamig. Inilabas ko ang aking personal na telepono, ang isa pang unit na hindi alam ni Gabriel. Mabilis kong tinawagan ng isang numero na 10 taon ko nang hindi dinadyal. Ang numero ng dating Chief Financial Officer ng aking ama. Ang taong tinanggal ni Gabriel dahil masyadong matanda na raw. Tito Ben, ito si Elena Villamor. Kailangan ko ang iyong tulong. Ngayon na, i-activate mo ang Protocol Diamond. Buksan mo ang lahat ng mga tagong dokumento ni Papa at Tito. I-freeze mo ang lahat ng corporate credit card sa ilalim ng pangalan ni Gabriel Navarro at Sofia Galvez. Huwag kang mag-iwan ng kahit 1 sentimo para sa kanila. Habang nagsasalita ako,
Ang aking mga daliri ay hindi naninginig. Sa halip, marahan kong hinawakan ang aking wedding ring. Isang simbolo ng katapatan na ngayon ay tila isang kadena ng pang-aalipin. Inikot ko ito at dahan-dahang hinubad. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng metal na counter ng billing station. Ang tunog nito sa ibabaw ng matigas na ibabaw ay tila isang huling hininga ng aking lumang sarili. "Mrs., ang singsing niyo po," tawag ng nurse. "Ibenta niyo, isanglan niyo, o itapon niyo. Wala na akong pakialam sa basurang yan." Sagot ko habang naglalakad palayo patungo sa opisina ng ospital para pirmahan ang mga papeles gamit ang aking maiden name, Elena Villamor. Bago pa man matapos ang unang oras, tumunog muli ang aking telepono. Si Gabriel. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na puno ng kayabangan. Puno ito ng takot at pagkalito. "Elena, anong ginawa mo? Bakit hindi gumagana ang mga card ko? Kasama ko ang mga kliyente sa isang mamahaling restaurant at napahiya ako. At si Sofia, tinawagan ako. Tinanggihan ang pambayad niya sa kondo. Anong kalokohan ito?" Tumigil ako sa tapat ng bintana ng ospital. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na tila maliliit na apoy sa gitna ng kadiliman. "Gabriel, ang pera ay para sa mga taong may puso." Bulong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. "At dahil pinatunayan mo sa akin ngayong gabi na wala kang puso, bakit mo pa kailangan ng pera? Masanay ka na sa dilim? Dahil sisiguraduhin kong yan na ang huling marangyang hapunan na matitikman mo." "Ano, Elena? Bumalik ka rito. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo." "Maling-mali ka, Gabriel," sabi ko bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Alam na alam ko kung sino ang kinalaban ko. Isang magnanakaw na nakikitira sa bahay ng aking ama. Isang anay na unti-unting sisirain ng sarili niyang kagutuman. Lumingon ako sa ICU. Ang operasyon ni Nathan ay magsisimula na. Ang pondo ay pumasok na mula sa isang account na matagal nang itinago ng aking ama. Para sa pagkakataong ito, isang account na protektado laban sa kahit sinong Navarro. Ngunit habang naglalakad ako pabalik, isang itim na envelope ang iniwan sa aking upuan sa waiting area. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ay may isang litrato ng aking ama sa kanyang huling gabi sa ospital. At isang sulat kamay na mensahe. Hindi siya namatay sa sakit. "Elena, tanungin mo ang asawa mo kung anong gamot ang huli niyang ibinigay." Ang aking hininga ay tumigil. Ang galit na kanina ay parang yelo ay biglang nagliyab. Hindi lang perang kinuha nila. Hindi lang dangal. Kinuha nila ang huling pagkakataon ko na makasama ang aking ama. Habang ang pulang ilaw sa itaas ng operating room ay bumukas, isang sumpa ang binuo ko sa aking isipan. Ang gabi ay mahaba. Gabriel. At ang bawat sentimo na ninakaw niyo, ang bawat luhang pinigilan ko, ay babalik sa inyo bilang isang apoy na lalamon sa inyong buong pagkatao. Pagpasok ko sa aming bahay, ang bahay na binili ng aking ama bilang regalo sa aming kasal, ay sumalubong sa akin ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahinhin, ngunit mapang-uyam na tawanan. Doon, sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Imelda, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng kanyang sutlang pantulog, may hawak na tasa ng tsaa, at tila reyna na naghihintay ng kanyang alipin. Ang kanyang mukha na laging puno ng kolorete para itago ang mga guhit ng katandaan, ay bumakas ng put na makita ako. "Elena, saan ka ba nanggaling na babae ka? Alam mo bang kanina pa tumatawag ang asawa mo?" Napahiya si Gabriel sa harap ng kanyang mga business partners dahil sa mga pinaggagawa mo sa kanyang mga accounts. "Wala ka talagang utang na loob." Hindi ako sumagot. Naglakad ako patungo sa hagdan. Ngunit hinarangan niya ang aking daan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Tila ako ang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen sa halip na ang kanyang anak na magnanakaw. Kinakausap kita. Elena, huwag mo akong talikuran. Sa amin ka natutong maging kagalang-galang. Kung hindi dahil sa pamilya Navarro, isa ka lang hamak na anak ng negosyanteng nalulugi na. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata hanggang sa siya ang unang umiwas. Ang katahimikan ko ay pila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa kanyang mga hiyaw. Inabot ko ang kanyang kamay, hindi para humingi ng tawad, kundi para gawin ang kinagaliang pagmano. Ngunit sa halip na ilapat ang kanyang likod ng palad sa aking hinawakan ko ang kanyang mga daliri ng mahigpit sapat na para maramdaman niya ang aking panghinginig. Hindi sa takot, kundi sa galit na aking kinokontrol. Mama? Bulong ko. Ang boses ko ay kasing patag ng isang sementeryo. Ang bawat butil ng kanina kinakain niyo sa bahay na ito ay galing sa pawis ng aking ama. Ang tsaa na iniinom niyo ngayon ay binili gamit ang pondo na dapat ay para sa operasyon ng apo niyo. Kung pag-uusapan natin ang utang na loob, baka hindi niyo kayang bayaran ang halaga ng bawat kasinungalingang itinanam niyo sa pamamahay na ito. Binitawan ko ang kanyang kamay na tila ba may dumi itong dala. Nakita ko ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita sa loob ng 20 taon. Anong sabi mo? Napakawalang galang mo. Hindi ko na siya pinansin at tumuloy ako sa kwarto namin ni Gabriel. Kailangan kong kumuha ng mga dokumento, mga lumang file na iniwan ni Papa na alam kong hindi pa lubos na nalilinis ni Gabriel. Sa ilalim ng isang tumpok na mga lumang magazine sa loob ng walk-in closet. Nakita ko ang isang basurahan na puno ng mga punit-punit na papel. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis nang makita ko ang logo ng Villamor Enterprises. Isa-isa kong kinuha ang mga piraso ng papel. Ang aking mga kamay ay naging mabilis at tumpak habang pinagdudugtong-dugtong ang mga ito sa ibabaw ng kama. Isang dokumento ng transfer of shares. Sa ibaba nito ay ang aking pangalan. Kalakip ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin, ngunit may isang maliit na detalye na tanging ako lang ang nakakaalam. Ang bawat pirma ko ay may maliit na tuldok sa ilalim ng huling titik. Isang lihim na itinuro sa akin ni Papa para sa mga ganitong pagkakataon. At sa dokumentong ito, walang tuldok. Lahat ay peke. Eksaktong sa sandaling yun, narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto sa ibaba. Ang mga yabag ni Gabriel ay mabigat at puno ng bagsik habang umaakyat siya sa hagdan. Alam kong nalaman na niya ang ginawa ko sa ospital at sa bangko. Bumukas ang pinto ng kwarto nang may lakas na tila gigibain ang bawat bisagra nito. Elena, anong kalokohan ito? Hinengal si Gabriel. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at ang kanyang muka ay mapula sa galit. Pinahiya mo ako. Bakit mo kinuha ang kontrol sa mga accounts? Ibalik mo ang access na yun din. Kung ayaw mong kalimutan ko na asawa kita. Tumayo ako mula sa kama. Hawak-hawak ang mga punit na dokumento. Tumingin ako sa kanya na parang isang insekto na dadaan-daanan ko lamang. Asawa? Pag-uulit ko sa salita. Tila ba ito ay isang dumi sa aking dila? Ang asawa ay nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Gabriel, hindi nagnanakaw sa pondo ng sariling anak para ibili ng kondo ang kanyang kabit. Hindi pinepeke ang pirma ng kanyang kabiyak para makuha ang kumpanyang hindi naman sa kanya. Saglit na napatigil si Gabriel. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ngunit mabilis din itong bumalik sa dati niyang anyo ng pagiging mapanlinlang. Wala kang alam. Elena, ginagawa ko ito para sa atin. Para mapalago ang kumpanya. Insecure ka lang
Dahil si Sofia ang tumutulong sa akin sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Lumapit siya sa akin. Pilit akong kinukulong sa kanyang bisig, gamit ang dating paraan ng kanyang pagmamanipula. Baby, makinig ka. I-unfreeze mo lang ang accounts. Ayusin natin ito. Para kay Nathan, 'di ba? Marahan kong itinulak ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paghaplos ay tila ba isang uwod na gumagapang sa aking balat. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig, sabi ko. Nakita ko na ang lahat. Gabriel, ang kondo, ang mga transfer of shares, ang lahat ng pagnanakaw mo sa Villamor Enterprises. Akala mo ba ay mananatili akong bulag habang buhay? Nagsimulang tumawa ng malakas si Gabriel. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at pananakot. At ano namang gagawin mo, Elena? Ang lahat ng dokumento ay nasa pangalan ko na. Ang board of directors ay nasa bulsa ko. Kahit magdemanda ka, aabutin ka ng 10 taon bago mo makuha ang kahit 1 sentimo. Sa mata ng batas at ng lipunan, ikaw lang ang asawang nawawala sa sariling isip. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting, hindi niya inaasahan. Isang ngiting nagsasabing, alam ko ang isang bagay na hindi niya alam. Sigurado ka ba, Gabriel? Tanong ko, habang dahan-dahang inalalabas ang aking telepono. Dahil habang nagsasalita ka rito, ang bawat salitang binitawan mo ay naririnig ng aking abogado at ng 3 board members na hindi mo pa nababayaran. At ang mas mahalaga, nakalimutan mo yata ang isang mahalagang detalye sa testamento ni Papa. Ang mukha ni Gabriel ay biglang nimutla. Anong sinasabi mo? Ang codicil, bulong ko. Ang lihim na dagdag sa testamento na mabubuksan lamang kapag napatunayang may pandaraya sa kumpanya. At kanina lang, napatunayan ko na ang lahat ng pirma ko sa mga dokumentong hawak mo ay peke. Sa oras na ito, hindi na lang ako ang kalaban mo, Gabriel. Ang buong puwersa ng batas at ang mga huling habilin ng aking ama ang dudurog sa iyo. Sa labas, narinig ko ang mahinang tunog ng sirena ng sasakyan na papalapit sa aming subdivision. Ang aking puso ay tumibok ng may bagong uri ng lakas. Ang bawat kasinungalingan nila ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng katotohanan. Ngunit, bago pa man ako makahakbang palabas, biglang hinablot ni Gabriel ang aking braso ng may puwersa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon at isang nakakatakot na banta. Hindi ka makakaalis dito, Elena. Hindi mo sisirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Doon ko napagtanto na ang labang ito ay hindi lamang tungkol sa pera at kumpanya. Ito ay isang digmaan para sa aking buhay. Sapagkat sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na mas madilim pa sa pagnanakaw, isang lihim na may kinalaman sa huling gabi ng aking ama sa ospital. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila isang palapa ng orasan na nagpapaalala sa akin na nauubusan na ako ng panahon. Nakalayo ako mula sa hawak ni Gabriel ng gabing iyon sa pamamagitan ng isang matalim na tingin at ang banta ng iskandalo na magpapabagsak sa kanyang huling baraha. Ngayon, nakaupo ako sa isang madilim na sulok ng isang lumang coffee shop. Kaharap ang lalaking tanging makakatulong sa akin, si Attorney Dante Galvez. Walang relasyon kay Sofia, ngunit may malalim na utang na loob sa aking ama. Elena, hindi ito madaling laban. Bulong ni Dante, habang inilalatag ang isang lumang dokumento sa mesa. Ang codicil na sinasabi mo, alam nating umiiral ito, pero kailangan natin ng orihinal na kopya. Kung wala yon, ang lahat ng paratang mo laban kay Gabriel ay mananatiling haka-haka lamang sa mata ng korte. Nasa loob iyon ng vault sa study room ni Gabriel, sabi ko. Ang aking tinig ay hindi nanginginig sa kabila ng lamig ng gabi.
Alam kong nandoon yon dahil doon inilalagay ni Papa ang lahat ng mahahalagang papeles bago siya namatay. Ang problema, pinalitan na ni Gabriel ang password at ang buong study room ay nababalot na ng mga security cameras. Tumingin sa akin si Dante nang may pag-aalala. Anong plano mo? Hindi ka pwedeng basta nalang pumasok doon kapag nahuli ka niya? Gagamitin niya yon para palabasin na nagnanakaw ka sa sarili mong bahay? Hindi ako papasok bilang magnanakaw, Dante. Sagot ko habang dahan-dahang iniinom ang mapait na kape. Papasok ako bilang isang asawang sumuko na. Hahayaan ko silang maniwala na nakuha na nila ang gusto nila. Ang kailangan ko lang ay isang pagkakataon. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ng mga Navarro. Hindi bilang ang matapang na Elena kagabi, kundi bilang isang babaeng tila nawala na ng pag-asa. Namamaga ang aking mga mata dahil sa sadyang paglalagay ng pampayak at ang aking mga balikat ay nakalaylay. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, sumalubong na ang mapanuring muka ni Doña Imelda. Oh, tignan mo nga naman. Nagbalik ang aliping kanin. Wika niya ng may malakas na tawa. Nasaan ang tapang mo kagabi, Elena? Akala ko ba ay idademanda mo kami? Mukhang natauhan ka yata nang ma-realize mong wala kang mapupuntahan. Mama, patawad po. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Nagkamali po ako. Nagpadala lang ako sa galit dahil sa anak ko. Gagawin ko ang lahat. Basta't huwag niyo lang kaming pababayaan ni Nathan. Sa sulok ng aking mata, nakita ko si Gabriel na bumababa sa hagdan. May bakas ng tagumpay sa kanyang muka. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baba ng may kasakiman. Ganyan dapat, Elena. Maging masunurin ka at baka sakaling bigyan pa kita ng allowance buwan-buwan. Sabi niya bago humalik sa aking pisngi isang halik. Natila ba pagmamarka ng isang ari-arian? Sa loob ng 3 araw, naging perpektong asawa ako. Ipinagluto ko sila, tiniis ang bawat panlalait ni Imelda, at pinanood ko si Sofia na labas-masok sa aming bahay na tila ba siya na ang bagong may-ari. Ngunit sa bawat sandali na sila ay nakatalikod. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw ni Gabriel. Inobserbahan ko ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga daliri sa tuwing binubuksan niya ang keypad ng kanyang study room. 2:00 na madaling araw. Ang buong bahay ay balot na ng katahimikan. Marahan akong bumangon mula sa aking kama. Hindi gumagawa ng kahit anong ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Suot ang aking itim na silk robe. Tinaha ko ang madilim na hallway patungo sa study room ni Gabriel. Ang pulang ilaw ng security camera ay kumukurap sa itaas ng pinto. Ngunit bago ang gabing ito, nagawa ko ng iloop ang footage sa tulong ng isang technician na kinuha ni Dante. Sa loob ng susunod na 10 minuto, ang camera ay magpapakita lamang ng isang walang lamang hallway. Huminga ako ng malalim at itinaas ang aking kamay sa keypad. Ang mga numero ay tila mga anino sa dilim. 082451. Ang petsa ng kamatayan ng aking ama, ang kapal ng mukha ni Gabriel na gamitin ang petsang iyon bilang password ay lalong nagpatindi sa aking determinasyon. Isang mahinang tunog ng mekanismo ng lock ang narinig sa katahimikan. Bumukas ang pinto. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at alak ni Gabriel ay tila nanunuot sa aking ilong. Dumiretso ako sa likod ng malaking painting ng isang tanawin sa kabundukan. Doon nakatago ang vault. Muli, ginamit ko ang parehong code. Ang pintuan ng vault ay marahang bumukas ng walang anumang ingay. Sa loob, nakita ko ang mga tumpok ng pera, mga alahas na ninakaw ni Imelda mula sa aking mga drawer, at sa pinakailalim isang itim na folder na may tatak na Villamor Private. Mabilis ko itong kinuha. Binuksan ko ang folder at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking maliit na flashlight,
Nakita ko ang orihinal na codicil. Ang pirma ni Papa ay nandoon, matatag at tunay. Kasama nito ang isang liham na para sa akin. Para sa aking kaisa-isang anak, Elena. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang kinatatakutan ko. Huwag kang matakot lumaban. Dahil ang katotohanan ay laging kakampi ng mga inaapi. Nagsimimulang tumulo ang aking luha. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Isasara ko na sana ang vault nang biglang may marinig akong tunog mula sa labas ng kwarto. Ang tunog ng susi na pumapasok sa lock ng pinto. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Mabilis kong isinara ang vault at ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Wala na akong oras para lumabas ng kwarto. Nagtago ako sa likod ng mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Pilit na pinatitigil ang aking paghinga. Bumukas ang pinto. Bumukas ang ilaw ng kwarto. Nagbibigay ng isang matalim na liwanag na tumatagos sa manipis na tela ng kurtina. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Gabriel. Alam kong nandito ka, Elena. Wika niya. Ang boses ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Hindi mo ba alam na ang bawat galaw mo ay may katumbas na presyo? Narinig ko ang tunog ng pagkasa ng isang bagay. Isang tunog ng bakal na tumatama sa isa pang bakal. Ang pawis ay nagsimulang gumulong sa aking noo habang nakikita ko ang anino ni Gabriel na papalapit sa kurtina kung saan ako nagtatago. Ang telang pelus ng kurtina ay tila naging isang pader ng yelo na naghihiwalay sa akin at sa kamatayan. Sa bawat sandaling papalapit ang anino ni Gabriel, nararamdaman ko ang pintig ng sarili kong puso sa aking lalamunan. Narinig ko ang tunog ng bakal isang laro ng lighter na paulit-ulit niyang binubuksan at isinasara. Isang ugaling ginagawa niya kapag nag-iisip siya ng isang bagay na malupit. Alam mo, Elena, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng isang malamig na talim sa aking leeg. Matalino ka, pero nakalimutan mo na sa bahay na ito, kahit ang mga pader ay may mga mata na ako ang nagmamay-ari. Biglang bumukas ang pinto ng study room nang walang babala. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling jasmine at vanilya ang pumasok sa silid, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngunit ngayon ay nagpapabaliktad ng aking sikmura. Gabriel, dalian mo na riyan. Masyado malamig sa kwarto natin. Isang malambing at mapanuksong boses ang bumasag sa tensyon. Si Sofia. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog na sutla at ang mas masakit suot niya ang kwintas na huling regalo sa akin ng aking ama. Tumigil ang mga yabag ni Gabriel sa tapat mismo ng aking pinagtataguan. Marahan niyang ibinaba ang kanyang lighter. Naghanap lang ako ng ebidensya, Sofia. Mukhang may maliit na daga na pumasok dito kanina. Narinig ko ang mahinang tawa ni Sofia. Isang tunog na puno ng lason. Hayaan mo na ang kawawang si Elena. Siguradong nasa kwarto lang yon. Umiiyak at nagdarasal sa mga santo niya. Wala siyang magagawa. Gabriel, bukas na bukas. Pirpirmahan na ng mga doktor ang mga papeles para ilipat siya sa mental institution. Sino ba namang maniniwala sa isang babaeng baliw na sinasabing ninakawan siya ng sarili niyang asawa? Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Ang galit na kanina ay nagliliyab ay naging isang malamig na determinasyon. Inilabas ko ang aking telepono sa bulsa ng aking robe. Ang screen ay madilim. Ngunit ang recording app ay aktibo na mula pa nang pumasok ako sa silid. Ang bawat salitang binitawan nila ay magiging pako sa kanilang sariling kabaong. Sigurado ka ba na sapat na ang mga dokumentong iyon? Tanong ni Gabriel. At narinig ko ang tunog ng pag-upo nila sa sofa sa loob ng silid. Sobra-sobra pa, sagot ni Sofia. Sa tulong ng manager ng bangko na kausap ko, lahat ng transaksyon ay magmumukhang si Elena ang nag-utos. At tungkol naman sa tatay niya,
wala na ring magiging problema. Ang mga ebidensya ng huling gamot na ibinigay mo sa kanya ay matagal ko nang itinapon sa dagat. Wala nang makakaalam na ang heart attack niya ay may tulong mula sa isang maliit na vial. Tila tumigil ang mundo sa aking paligid. Ang aking ama. Hindi siya namatay dahil sa panghihina ng puso. Pinatay nila siya. Ang hangin sa loob ng kortina ay tila nawala. At kailangan kong kagatin ang aking ibabang labi para hindi makagawa ng anumang tunog ng paghikbi o pagsigaw. Matalino ka talaga, Sofia. Kaya tayo ang para sa isa't isa, sabi ni Gabriel. At narinig ko ang tunog ng kanilang paghalik, isang tunog na nagdulot sa akin ng matinding pagkadire. Siyempre, tugon ni Sofia pagkatapos ng ilang sandali. Lalo na ngayon, kailangan nating bilisan ang pagpapaalis kay Elena. Hindi na pwedeng tumagal ang babaeng yan dito. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Biro ni Gabriel. Naging seryoso ang boses ni Sofia. Hindi ako natatakot sa kanya, pero kailangan nating isipin ang magiging tagapagmana mo. Gabriel, buntis ako. At ayaw kong ang anak ko ay lumaki sa anino ng isang unang asawa na buhay pa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Ramdam ko ang gulat ni Gabriel. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malakas at masayang tawa. Isang anak, isang Navarro, sigaw ni Gabriel. Yan na, ang huling piraso ng ating plano. Huwag kang mag-alala, Sofia. Sa loob ng 48 oras, si Elena Villamor ay magiging isang madilim na bahagi na lamang ng nakaraan. Gagawa ako ng paraan para tuluyan na siyang mawala. At hindi lang basta sa isang mental institution. Narinig ko ang pag-off ng ilaw ng silid. Muling bumukas at sumara ang pinto, at ang katahimikan ay muling bumalot sa study room. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na nagbibigay ng kaligtasan. Puno ito ng banta ng isang kamatayan na malapit nang dumating. Dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng kortina. Ang aking mukha ay basa ng luha. Ngunit ang aking mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pot na hindi kayang patayin ng kahit anong takot. Tiningnan ko ang aking telepono. Tapos na ang recording. Hawak ko na ang lahat ang pag-amin sa pagnanakaw. Ang plano ng pagpatay sa aking dangal at ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Naglakad ako patungo sa bintana at tumingin sa labas. Ang ulan ay tumigil na. At ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang lumitaw sa guhit tagpuan. Buntis ka pala, Sofia? Bulong ko sa hangin. Isang bagong buhay na gagamitin mo para sa iyong kasakiman. Ngunit tandaan mo ito, ang anak mo ay hindi magmamana ng korona, kundi ng isang pangalang puno ng sumpa. Sisiguraduhin kong bago mo maisilang ang batang yan, wala na kayong matitirhang palasyo. Habang paalis ako sa silid, muli akong nakatanggap ng isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang maikling pangungusap na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Nakahanda na ang bitag. Elena. Pero mag-ingat ka, dahil ang ahas na nabulabog ay laging may dalang nakamamatay na tuka. Pagkabukas ko ng pinto ng aking kwarto, tumambad sa akin si Doña Imelda na nakatayo sa madilim na pasilyo. May hawak na isang baso ng gatas at isang malamig na niti sa kanyang mga labi. Gising ka pa pala, Elena, wika niya. Uminom ka muna nito. Kailangan mo ng lakas para sa mahabang biyahe mo mamaya. Tinitigan ko ang puting likido sa loob ng baso. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang laro ay nagsimula na ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Tinitigan ko ang puting likido sa loob ng baso na hawak ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng pasilyo. Tila isang mandaragit na naghihintay na malunod ang kanyang biktima sa isang mahimbing na pagtulog.
Alam ko ang timpla ng gatas na ito may halong pampatulog o marahil ay mas matapang pa. Para masiguro na hindi ako makakalaban sa gagawin nilang pag-alis sa akin sa bahay na ito sa madaling araw. Inumin mo na, Elena. Para ito sa ikabubuti mo. Masyado ka ng pagod at stressed sa mga nangyayari, udyok ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala na nagpapangilo sa aking mga ngipin. Salamat po, Mama. Bulong ko habang kinukuha ang baso. Ang aking mga kamay ay sadyang pinanginig ko para isipin niya na ako ay tinitigasan na ng takot. Dadalhin ko na lang po ito sa loob ng kwarto. Magpapalit lang po ako ng damit. Siguraduhin mong mauubos mo yan, ha? Pahabol niya bago tumalikod ang may matagumpay na ngiti. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong dumiretso sa banyo at ibinuhos ang gatas sa lababo. Pinanood ko ang puting likido habang lalamunin ito ng imburnal, kasabay ng aking sumpa na hindi nila ako kailanman muling mapapatulog sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi niyo ako mapapatumba, Mama. Bulong ko sa harap ng salamin. Dahil mas gising pa ako sa inyong lahat. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, pumasok si Gabriel sa kwarto ko. May dala siyang isang makapal na folder. Hindi na siya nagkunyari. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainip at pagmamadali. Elena, pirmahan mo ito. Utos niya habang inilalapag ang mga papeles sa aking kandungan. Ito ay isang Consolidated Debt Agreement. Kailangan natin ito para isalba ang Villamor Enterprises mula sa pagkalugi. Kung hindi mo ito pipirmahan, mawawalan tayo ng pambayad sa ospital ni Nathan. Binasa ko ang mga dokumento ng mabilis. Sa ilalim ng mga teknikal na salita ng bangko, nakatago ang tunay na layunin ni Gabriel. Gusto niyang gamitin ang aking mga personal na lupain at ang huling natitirang shares ni Papa bilang collateral para sa isang malaking loan. Ang hindi niya alam, si Attorney Dante ang gumawa ng paraan para ang kumpanyang magpapautang sa kanya, ang Lighthouse Holdings, ay isang shell company na lihim na kontrolado ng pamilya Villamor. Sa bawat pirma na inilalagay ko, nararamdaman ko ang paghigpit ng bitag sa leeg ni Gabriel. Akala niya ay nananakawan niya ako. Ngunit ang totoo ay inilalagay niya ang kanyang buong hinaharap sa aking mga kamay. Sa oras na hindi niya mabayaran ng unang installment sa susunod na 48 oras, lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang kondo na binili niya para kay Sofia, ay otomatikong mapupunta sa Lighthouse Holdings. Ayan na, Gabriel. Sabi ko habang ibinibigay ang huling pahina. Sana ay sapat na yan para maging masaya kayo. Sapat na sapat, Elena. Tuwang-tuwang sagot ni Gabriel, sabay hablot sa folder. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Pagkaalis ni Gabriel, agad kong tinawagan ng ospital. Isang magandang balita ang sumalubong sa akin. Matagumpay ang operasyon ni Nathan. Ang kanyang puso ay malakas na at handa na para sa paggaling. Umiyak ako. Sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ang aking anak ay ligtas na. At wala nang dahilan para manatili pa ako sa impyernong ito. Habang naghahanda ako ng aking mga gamit, nakita ko ang mga social media posts ni Sofia. Punong-puno ito ng mga larawan ng mamahaling alahas, mga designer bags, at mga resibo ng shopping spree na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Victory Shopping, ang caption niya, na may kasama pang emoji ng buntis na babae. Hindi niya alam na ang bawat pisong ginagastos niya ay perang utang na sisingilin sa kanila sa pinakamasakit na paraan. 5:00 ng hapon nang gumalik si Gabriel sa bahay. Kasunod si Sofia at Doña Imelda. Nagtatawanan sila habang may dalang mga shopping bags mula sa mga pinakasikat na boutique sa bansa. Tila ba ipinagdiriwang na nila ang aking pagbagsak? Elena, nandito ka pa pala?
Taas kilay na tanong ni Sofia habang iwinawagayway ang kanyang bagong suot na brilyanteng singsing. Akala ko ba ay nag-iimpake ka na para sa, alam mo na, sa bakasyon mo? Hindi ko sila sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago ako makalabas, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang sunod-sunod na ring na, tila bahiyaw ng isang babala. "Hello, sino ito?" Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng kayabangan. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, nakita ko ang paglaho ng kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Ano, Recolo Funds, hindi maaari may pinirmahan kaming agreement. Anong sinasabi ninyong breach of contract?" "Gabriel, anong nangyayari?" tanong ni Imelda. Ang kanyang bawa ay napatigil sa pag-inom ng tsaa. Tumingin sa akin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at takot. "Elena, anong ginawa mo ang Lighthouse Holdings?" "Binabawi nila ang lahat ng pondo at sinasabi nila na ang collateral, ang bahay na ito, at ang lahat ng assets ko ay kinuha na nila dahil sa pandaraya sa mga dokumento." Nagumiti ako ng napakatamis sa kanila. Isang ngiti na kasing talim ng isang katana. "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo." "Gabriel," wika ko sa isang kalmadong boses. "Hindi ba't ikaw ang nagpumilit na pirmahan ko ang mga papeles na yon? Sabi mo ay para isalba ang kumpanya. Siguro ay hindi mo nabasa ang fine print sa pahina 16. Ang anumang maling impormasyon tungkol sa shares ng Villamor Enterprises ay magreresulta sa pagkakansela ng loan at ang pagsamsam sa lahat ng personal assets ng guarantor." Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Sapat na para marinig din ni na Sofia at Imelda. At ang guarantor sa loan na yon ay hindi ako, kundi ikaw, Gabriel. Ikaw ang naglagay ng sarili mong pangalan. Ang Lighthouse Holdings ay pag-aari ng mga taong pinagtaksilan mo. At ngayon, naniningil na sila. Eksaktong sa sandaling yon, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan. Pagkabukas nito, tumambad ang dalawang lalaking nakasuit, kasama si attorney, Dante at ilang mga sheriff. "Mr. Gabriel Navarro," wika ng sheriff, "mayroon kaming utos mula sa korte na isekwestro ang lahat ng kagamitan sa loob ng pamamahay na ito. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang property na ito." Ang mga shopping bags na dala ni na Sofia at Imelda ay nalaglag sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nabasag lamang ng malakas na sigaw ni Sofia habang tinitingnan niya ang kanyang mga bagong biling gamit na isa-isang nilalagyan ng seize tag ng mga sheriff. Humarap ako sa kanila sa huling pagkakataon bago lumabas ng pinto. "Masanay na kayo sa init ng kalsada," sabi ko. "Dahil ang malamig na kwarto na pinang-arap nyo para sa akin ay kayo na ang maninirahan sa loob ng kulungan." Ngunit bago ako tuluyang makalayo, hinablot ni Sofia ang aking buhok mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay parang isang baliw na nagwawala. "Hindi mo ito makukuha sa akin, Elena. Akin ang lahat ng ito. May anak kami ni Gabriel." Naramdaman ko ang marahas na paghila ni Sofia sa aking buhok mula sa likuran. Isang desperadong pagtatangka na saktan ako matapos gumuho ang kanyang pangarap na palasyo. Ngunit sa halip na sumigaw o makipagsabunutan na parang isang palengkera, nanatiling tuwid ang aking tayo. Hinawakan ko ang kanyang pulso ng may lakas na nagmula sa 20 taon ng kinimkim na pot. Marahan. Ngunit mariin ko itong pinalipit hanggang sa mapilitan siyang bitawan ako habang namimilipit sa sakit. "Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay, Sofia." Bulong ko habang inaayos ang aking nagulong buhok nang walang kahit anong emosyon sa aking mukha. "Ang batang dinadala mo ay wala pang kasalanan sa mundo. Huwag mo siyang sanayin sa karahasan bago pa man siya isilang. Sheriff,
Pakyalis na po ang mga taong ito sa aking pamamahay. Pinanood ko silang kalad ka rin palabas ng gate si Gabriel na nagsisigaw ng mga banta. Si Imelda na halos himatayin sa hagdan, at si Sofia na umiiyak sa kalsada habang nakatingin sa kanyang mga gamit na nakatambak sa labas. Yun na, ang huling gabi na makakatapak sila sa lupang pag-aari ng mga Villamor bilang mga Panginoon. Kinabukasan, ang langit ay balot ng makulimlim na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng kaganapan sa punong tanggapan ng Villamor Enterprises. Ito ang araw ng emergency board meeting. Alam ko ang plano ni Gabriel. Gagamitin niya ang huling barahan niya para kumbinsihin ang mga board members na ako ay hindi na karapat-dapat na humawak ng kahit anong posisyon dahil sa mental instability. Pumasok ako sa gusali na dati ay itinuturing kong pangalawang tahanan. Ang tunog ng aking sapatos sa marble na sahig ay tila isang martsa ng digmaan. Ang mga empleyado na dati ay bahagyang tumitingin lamang sa akin ay napahinto at nagbulong-bulangan. Hindi nila inaasahan na ang mahinhin at tahimik na si Elena ay maglalakad ng may ganitong uri ng otoridad. Sa loob ng boardroom, nakaupo si Gabriel sa dulo ng mahabang mesa. Akala mo ay hindi siya pinalaya sa bahay kagabi dahil sa ayos ng kanyang mamahaling suit. Ngunit, ang kislap ng pawis sa kanyang noo at ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Kasama niya ang 3 board members na matagal na niyang kasabwat. Elena, hindi ka inimbitahan dito, bungad ni Gabriel. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ang pulong na ito ay para lamang sa mga opisyales ng kumpanya. Gaya ng napag-usapan namin, kailangan mo nang magpahinga at magpagaling. Handa kaming pundohan ang iyong treatment sa ibang bansa. Hindi ako umupo. Sa halip, lumakad ako patungo sa kabilang dulo ng mesa. Kaharap ang lalaking pumatay sa tiwala ng aking ama. Inilapag ko ang aking itim na leather attaché case sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nagpatigil sa lahat ng bulong-bulungan sa loob ng silid. Maling-mali ka, Gabriel. Wika ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng boardroom. Hindi ako naririto bilang asawa mo. Naririto ako bilang ang major shareholder ng Villamor Enterprises, ang nagmamay-ari ng 60% ng kumpanyang ito, kasama na ang mga shares na kinuha mo sa pamamagitan ng pandaraya na nabawi ko na sa tulong ng korte kaninang umaga. Anong kalokohan ito? Tumayo si Gabriel. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Peke ang mga sinasabi mo. Ako ang CEO. Ibinukas ko ang case at inilabas ang mga dokumentong nakuha ko mula sa vault. Kalaki pang audio recording ang nakuha ko nung gabing yon sa study room. Inilagay ko ang recording sa speaker ng boardroom. Ang boses ni na Gabriel at Sofia na nagpaplano ng aking pagbagsak at ang pag-amin sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa kanilang luho ay napuno ang buong silid. Ang mga board members na dati ay panik kay Gabriel ay isa-isang yumuko sa kahihiyan. Ang katahimikan pagkatapos ng recording ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang ebidensya ng embezzlement, fraud, at falsification of public documents. Pagpapatuloy ko. Bilang mayoridad, tinatanggal kita sa iyong posisyon bilang CEO, epektibo ngayong segundo. At hindi lang yan. Kinuha ko ang isang maliit na folder na may tatak ng ospital. Ang folder na nakuha ko mula sa hindi kilalang nagpadala. Ang aking tinig ay bahagyang nanginig. Hindi sa takot, kundi sa matinding sakit ng katotohanan. Meron akong hawak na forensic medical report tungkol sa pagkamatay ni Papa. Sabi ko habang tinititigan si Gabriel sa mga mata. Sinasabi rito na ang cardiac arrest na ikinamatay niya ay hindi sanhi ng katandaan. May bakas ng digoxin sa kanyang system, isang gamot na hindi kailanman inireseta sa kanya. Ngunit, alam kong meron ka sa iyong kabinet
dahil sa iyong hypertension. Isang overdose na sadyang ibinigay para magmukhang natural ang kanyang pagpanaw. Ang buong silid ay tila nawalan ng hangin. Maging ang mga security guards sa pinto ay napatigil. Si Gabriel ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. "Pagsisinungaling yan! Wala kang patunay!" sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang pusa na naiipit sa sulok. Meron tayong CCTV footage mula sa huling gabi ni Papa sa ospital. Gabriel, dagdag ko, ang footage na akala mo ay nabura mo na, pero nakuha ng aming technician mula sa cloud backup ng ospital. Makikita doon ang pagpasok mo sa kanyang kwarto 2:00 ng madaling araw, nang walang kahit isang nurse na kasama, at ang pagturok mo ng isang bagay sa kanyang IV line. Bumukas ang pinto ng boardroom. Sa pagkakataong ito, hindi mga sheriff ang pumasok, kundi mga operatiba ng National Bureau of Investigation. "Mr. Gabriel Navarro, pinapaaresto ka namin para sa kasong qualified theft, falsification of documents, at ang pinakamabigat sa lahat, ang pagpatay kay Ginoong Eduardo Villamor." Wika ng opisyal, habang pinupusasan si Gabriel sa harap ng mga taong dati ay pinamumunuan niya. Tiningnan ko siya ng huling beses. Wala akong naramdamang awa. Tanging ang kapayapaan ng isang anak na sa wakas ay nabigyan ng katarungan ang kanyang ama. "Ang ganda ng suit mo, Gabriel," sabi ko sa isang mahinang bulong habang kinakaladkad siya palabas. "Sana ay magustuhan mo rin ang suot mong kulay kahel sa loob ng mahabang panahon." Humarap ako sa natitirang mga board members. Magsisimula tayo ng bagong kabanata para sa Villamor Enterprises. Ang sinumang naging bahagi ng katiwalian ni Gabriel ay may 24 na oras para mag-resign ng kusa. O kakaharapin niyo ang parehong tadhana na sasapit sa kanya. Isa-isang naglabasan ang mga tao hanggang sa kaming dalawa na lamang ni Attorney Dante ang natira sa silid. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, pumasok ang aking secretary na may bitbit na balita na nagpabilis sa tibok ng aking puso. "Ma'am Elena, si Sofia po, itinakbo sa ospital. Nagkaroon daw po ng komplikasyon sa kanyang pagbubuntis pagkatapos ng gulo sa bahay niyo kagabi. At meron po siyang gustong iparating sa inyo. Isang bagay na ayaw niyang sabihin kahit kanino, kundi sa inyo lang." Napatigil ako. Ang isang bahagi ng aking isipan ay nagsasabing pabayaan na siya. Ngunit ang isang bahagi ay nagdidikta na may mas malalim pang lihim na hindi pa natutuklasan. Isang lihim na maaaring mapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking nakaraan. Ang amoy ng ospital ay hindi kailanman nagbago, isang nakakalasong timpla ng gamot, kalinisan, at ang hindi maipaliwanag na amoy ng takot. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa kwarto ni Sofia, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Kaninang umaga lamang ay tila nakuha ko na ang lahat ng katarungang kailangan ko. Ngunit bakit tila may isang malaking bahagi pa ng puzzle ang kulang? Pinihit ko ang hawakan ng pinto ng walang pag-aalinlangan. Bumukas ang pinto nang may mahinang tunog ng pagkiskis ng bakal sa sahig. Doon, sa gitna ng puting kwarto, nakahiga si Sofia. Wala na ang makinang na brilyante, wala na ang kapal ng kanyang makeup, at wala na ang kayabangan sa kanyang muka. Tila siya ay isang tuyong dahon na handa ng tangayin ng hangin. "Dumating ka," mahinang bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng hirap sa bawat paghinga. "Sabi mo ay may sasabihin ka?" Tugon ko habang nananatiling nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Hindi ko siya lalapitan. Hindi ko hahayaang mahulog ako muli sa kanyang mga laro ng awa. "Dalian mo, Sofia. Marami pa akong dapat asikasuhin sa kumpanya." Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang maputlang labi. "Kumpanya. Yan lang naman ang mahalaga sa inyong mga Villamor, di ba?"
Kahit kailan, hindi nyo nakita ang mga taong nasa paligid nyo. Huwag mong baliktarin ang kwento. Sofia, ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nakipagsabwatan. At ikaw ang sumira sa pagkakaibigan natin. Malamig kong sagot. Kung wala kang sasabihing mahalaga, aalis na ako. Ang taong nagpadala sa iyo ng ebidensya, panimula niya, dahilan para mapatigil ako sa pagtalikod. Akala mo ba ay ginawa niya yon dahil gusto kanyang tulungan? Akala mo ba ay kampi siya sa'yo? Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay naging matalim. Anong ibig mong sabihin? Ang taong yon? Siya ang tunay na mastermind ng lahat ng ito. Pagpapatuloy ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng pagsisisi. O marahil ay takot. Ginamit niya si Gabriel para ubusin ang pondo ng kumpanya niyo. Ginamit niya ako para sirain ang pagsasama niyo. At nang makuha na niya ang gusto niya, ginamit ka naman niya para ipakulong si Gabriel. Sino siya, Sofia? Sabihin mo sa akin. Humawak si Sofia sa kanyang tiyan. Isang senyales ng sakit na nararamdaman niya. Wala na ang bata, Elena. Nawala na ang huling baraha ko. Kaya wala na akong dahilan para protektahan pa siya. Ang taong kumakausap sa'yo sa dilim, ang taong tumutulong sa'yo sa board meeting. Siya ang nag-utos kay Gabriel na palitan ang gamot ng tatay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang kidlat na tumatama sa aking kaisipan. Hindi maari. Dante si attorney. Dante. Bulong ko. Pilit na itinatanggi ang posibilidad. Hindi si Dante, sabi ni Sofia habang humihingal. Si Dante ay isang tauhan lamang. Tumingin ka sa mas mataas na posisyon, Elena. Tumingin ka sa taong laging nasa tabi ng tatay mo bago siya namatay. Ang taong pinagkatiwalaan niyo ng lahat ng legal na aspeto ng Villamor Enterprises bago pa man dumating si Gabriel. Ang aking hininga ay naging mabigat. Isang pangalan lamang ang pumapasok sa aking isipan, ang taong itinuring kong pangalawang ama. Ang taong nag-abot sa akin ng panyo noong libing ni Papa, ang Chief Legal Counsel ng aming pamilya sa loob ng 30 taon, si Tito Oscar. Bakit? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Dahil gusto niya ang lahat, sagot ni Sofia. Ang plano niya ay paubusin ang kumpanya kay Gabriel. Hayaan kang ikulong si Gabriel at pagkatapos, ikaw naman ang isusunod niya. Na yung hawak mo na ang shares, isang maling pirma mo lang sa mga dokumentong inihahanda niya. Lahat ng pag-aari ng mga Villamor ay mapupunta na sa kanya. Biglang tumunog ang aking telepono sa loob ng aking bag. Ang tunog ng vibration nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Kinuha ko ito at nakita ang isang mensahe mula kay attorney. Dante? Elena, nasaan ka? Kailangan nating pirmahan ang huling transfer of authority document sa opisina ni Ginong. Oscar, naghihintay na siya rito. Sabi niya ay kailangan nating gawin ito bago mag-alas 5 para hindi mabawi ng bangko ang shares. Tumingin ako sa orasan sa dingding ng ospital. 4:30. 15 minuto na lamang. Elena, mag-ingat ka. Muling bulong ni Sofia bago siya tuluyang pikit ng kanyang mga mata dahil sa pagod at gamot. Hindi pa tapos ang gabi. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Ang aking isipan ay tila isang bagyo ng mga plano at counterplans. Kung tama si Sofia, ang dokumentong pipirmahan ko mamaya ay hindi transfer of authority, kundi ang aking sariling hatol ng kamatayan sa mundo ng negosyo. Pagdating ko sa parking lot, agad kong pinaandar ang sasakyan. Ngunit bago ko pa man maipasok ang gear, isang itim na van ang humarang sa aking daan. Bumukas ang pinto nito at 2 lalaking nakasuit ang lumabas.
Mrs. Villamore? Wika ng isa sa kanila. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Inuutusan po kami ni Ginoong Oscar na sunduin kayo. Masyado na raw pong delikado sa kalsada para sa inyo. Naramdaman ko ang pagtindig ng balahibo sa aking leeg. Hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang pagkidnap sa gitna ng maliwanag na araw. Salamat, pero kaya kong sarili ko. Sagot ko habang pilit na isinasara ang bintana ng sasakyan. Ngunit bago pa man ito tuluyang sumara, isang kamay ang humarang. Ang lalaki ay tumingin sa akin nang may malamig na ngiti. Hindi po ito isang mungkahi, Mrs. Ang bata niyo pong si Nathan. Ligtas po siyang nakarating sa aming safe house mula sa ospital kanina. Siguradong gusto niyo siyang makitang muli, di ba? Ang mundo ko ay tila gumuho sa isang sandali. Si Nathan. Ang aking anak na katatapos lang ng operasyon. Hayop kayo. Bulong ko. Ang aking galit ay umabot na sa sukdulan. Sumama na po kayo sa amin? Elena, may kontrata pa po kayong dapat pirmahan. Habang sumasakay ako sa loob ng itim na van, naramdaman ko ang lamig ng isang patibong na mas malaki at mas malupit kaysa sa inihanda ni Gabriel. Ngunit sa ilalim ng aking takot para sa aking anak, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Akala ni Oscar ay isa lamang akong biktima na madaling manipulahin. Akala niya ay nakuha na niya ang aking kahinaan. Hindi niya alam na ang isang inang inagawa ng anak ay mas mapanganib kaysa sa anumang hukbo. Ang maranyang opisina sa tuktok ng Villamore Tower ay balot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Sa likod ng dambuhalang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Oscar. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang ngiting. Tila ba siya ay isang amang naghihintay sa kanyang anak? Ngunit para sa akin, ang bawat guhit sa kanyang mukha ay tila ba mga bitak sa isang maskara na dahan-dahan ng nalalaglag. Maupo ka, Elena. Pinaghintay mo ako, wika niya. Ang boses ay malambing pa rin ang boses na nagpatulog sa aking mga hinala sa loob ng maraming taon. Nasaan ang anak ko? Tanong ko. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng aking coat. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Oscar, ibigay mo sa akin si Nathan. Ibinaba ni Oscar ang kanyang baso. Ang tunog ng kristal na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang bata ay ligtas, basta't magiging matalino ka. Alam mo, Elena, ang tatay mo ay isang magaling na negosyante, pero masyado siyang sentimental. Ang kumpanyang ito ay hindi lalago sa ilalim ng isang babaeng emosyonal. Ibinibigay ko lang sa iyo ang pagkakataon na mamuhay ng tahimik kasama ang anak mo. Inilapik niya sa akin ang isang makapal na tumpok ng mga papeles. Pirpirmahan mo lang ito, ang buong kontrol ng Villamore Enterprises, at ang lahat ng lupain sa probinsya ay ililipat mo sa aking pangalan bilang trustee. Pagkatapos, makakaalis ka na. Isang pirma para sa buhay ng anak mo. Napakadaling desisyon. Diba? Tinitigan ko ang pen na iniaalok niya. Isang gintong pluma na dati ay regalo ni Papa sa kanya noong ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang kutsilyong humahate sa aking dibdib sa takot para kay Nathan. Ngunit pinilit kong manatiling malamig ang aking mukha. Akala mo ba ay hindi ko alam, Oscar? Bulong ko habang dahan-dahang kinukuha ang pluma. Na ikaw ang nag-utos kay Gabriel na patayin ang tatay ko, na ikaw ang nagbulong sa kanya na palitan ang mga gamot. Tumawa si Oscar, isang tawang tuyo at walang buhay. Ang tatay mo ay matanda na, Elena. Si Gabriel ay isang hangal na madaling diktahan. Ang lahat ng nangyari ay natural na proseso ng paglilinis. Ngayon, pirmahan mo ngayon. Kung pipirmahan ko ito,
Paano ako nakakasiguro na pakakawalan mo kami? Tanong ko habang inilalapit ang dulo ng pluma sa papel. Wala kang ibang pagpipilian. Sagot niya ng may kasamang pananakot. Isang tawag ko lang. At ang ICU equipment na kinakabitan ni Nathan sa safe house ay mamamatay. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Dahan-dahan kong inilapat ang pluma sa papel. Ngunit sa halip na isulat ang aking pangalan, gumuhit ako ng isang malaking ekis sa unang pahina. Ang tunog ng pluma na bumabaon sa papel ay tila isang paglapastangan sa katahimikan ng silid. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Oscar. Tumayo siya ng may galit. Tumingin ako sa kanya ng may isang mapait na ngiti. Akala mo ba ay pumasok ako rito nang walang baon? Bago pa man ako sumakay sa van mo, ang lokasyon ng safe house kung saan niya dinala si Nathan ay naipadala na sa National Bureau of Investigation. Ang tauhan mo na si Dante, hindi siya sa'yo tapat. Oscar, mas tapat siya sa perang. Inalok ko sa kanya kagabi pa lang. Ang mukha ni Oscar ay naging kasing kulay ng abo. Nagsisinungaling ka. Tignan mo ang iyong telepono, hamon ko. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng file sa server mo, ang lahat ng transaksyon na itinago mo sa loob ng 30 taon ay isa-isa nang nadidelete. Yan ang protocol diamond ni Papa. Isang dead man switch. Kapag pumasok ako sa opisinang ito nang walang kumpirmasyon sa aking rilo sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng ebidensya laban sa iyo ay otomatikong maipapadala sa lahat ng news outlet sa bansa. Kasabay nito, ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina ay nagdulot ng malakas na hiyaw mula sa sekretary ni Oscar. Oscar, tapos na ang laro, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi mo kailanman makukuha ang kumpanyang ito. Dahil ang Villamor Enterprises ay itinayo sa dugo at pawis, hindi sa pagnanakaw at pagpatay. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay pumasok sa silid, mabilis na kinuha ni Oscar ang isang maliit na baril mula sa ilalim ng kanyang mesa. Ang bawat galaw ay tila bumagal sa aking paningin. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang huling hininga ng kamatayan. Kung hindi ito magiging akin, walang makikinabang dito. Hiyaw niya habang itinutok ang baril sa akin. Isang putok ang narinig sa buong palapag, isang tunog na bumasag sa lahat ng pangarap at kasakiman. Ang amoy ng pulbura ay napuno sa hangin, kasabay ng tunog ng isang katawan na bumagsak sa matigas na sahig. Napatigil ang lahat. Ang aking hininga ay naging mababaw habang pinagmamastan ko ang usok na lumalabas mula sa dulo ng baril, hindi mula sa baril ni Oscar, kundi mula sa baril ni attorney. Dante, na nakatayo na pala sa may pintuan. Mrs. Elena, ligtas na po si Nathan, wika ni Dante. Ang boses ay puno ng paggalang. Nakuha na po siya ng mga otoridad sa safe house. Wala pong galos ang bata. Nang hina ang aking mga tuhod at napaupo ako sa sahig. Ang lahat ng tensyon, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng pagpapanggap ay biglang bumuhos sa aking mga mata. Umiyak ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Malaya na kami. Pinanood ko ang mga pulis habang kinakaladkad si Oscar, na may sugat sa balikat, palabas ng silid. Ang kanyang mga hiyaw ng pagmumura ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa Villamor Tower. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa buong syudad. Tapos na ang gabi. At bukas, isang bagong araw ang sisikat isang araw, kung saan ang pangalang Villamor ay hindi na muling mababalot ng anino ng kataksilan. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon sa ilalim ng lamesa ni Oscar. Isang lumang litrato naming tatlo
si Papa, si Oscar, at ako noong bata pa ako. Sa likod nito ay may nakasulat na isang bagay na muling nagpatibok ng aking puso sa kaba. Elena, hindi lang si Oscar ang may lihim. Tanungin mo si Dante tungkol sa gabi ng iyong kapanganakan. Ang katahimikan sa loob ng aming lumang mansyon ay tila mas mabigat kaysa sa ingay ng mga sirena kanina. Yakap-yakap ko si Nathan. Ramdam ang bawat tibok ng kanyang munting puso sa aking dibdib. Ligtas na ang aking anak. Ngunit ang liham na natagpuan ko sa opisina ni Oscar ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa aking pagkakakilanlan. Sa tapat ko, nakatayo si attorney, Dante. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Dante, magsalita ka. Wika ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa pagod, ngunit nananatiling matigas. Ano ang ibig sabihin ng iniwan ni Oscar? Ano ang kinalaman mo sa gabi ng aking kapanganakan? Dahan-dahang huminga ng malalim si Dante. Ang tunog ng kanyang pagbuntong hininga ay tila isang huling hantungan ng mga lihim na itinago sa loob ng 3 dekada. Elena, ang iyong ama, si G. Eduardo Villamor, ay ang pinakamarangal na taong nakilala ko. Ngunit may isang pangako siyang ginawa na naging dahilan kung bakit kailangang balutin ng kasinungalingan ang iyong buhay. Anong pangako? Tanong ko habang mas hinihigpitan ang yakap kay Nathan. Nung gabing isinilang ka, hindi sa isang marangyang ospital ang iyong unang hininga, panimula ni Dante. Isinilang ka sa gitna ng isang trahedya. Ang iyong biological na ama ay ang kasosyo ni G. Eduardo, isang lalaking pinatay dahil sa parehong kasakiman na kinakaharap mo ngayon. Si G. Eduardo ang kumuha sa iyo, binigyan ka ng kanyang pangalan, at ginawa ang lahat para protektahan ka mula sa mga taong pumatay sa tunay mong mga magulang. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ibig mong sabihin, hindi ako isang Villamor sa dugo. Sa dugo, hindi. Sagot ni Dante. Ngunit sa bawat sentimo, sa bawat pangarap, at sa bawat sakripisyo ni G. Eduardo, ikaw ang kanyang kaisa-isang anak. Ginamit ko ang aking posisyon noon bilang batang abogado para gawing legal ang lahat ng papeles mo. Pero nalaman ito ni Oscar. Iyon ang naging alas niya para manipulahin ang kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Kaya ba ganun na lamang ang lakas ng loob ni Gabriel at Imelda na tapak-tapakan ako? Dahil alam nilang wala akong karapatan sa kumpanya. Iyon ang akala nila, wika ni Dante, habang inilalabas ang isang maliit na memory stick mula sa kanyang bulsa. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Oscar. Ang iyong tunay na ama, siya ang orihinal na nagmamay-ari ng kalahati ng Villamor Enterprises. Ang shares na hawak mo ngayon, hindi yun galing sa mana lamang, kundi sa isang restitution o pagbabalit ng nararapat sa iyo. Bago ko pa man matanggap ang impormasyong iyon, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme at sa likod nila ay ang mukha ni Doña Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mamahaling alahas. Puno siya ng dumi at galit. At may hawak na isang legal na kautusan. Hindi pa tapos ang laban, Elena. Hiyaw ni Imelda. Ang boses ay tila isang aswang na nagwawala sa hating gabi. Nalaman na namin ang totoo. Isang hamak na ampon ka lang. Isang bastarda na nagnakaw sa pangalan ng mga Villamor. Ngayong lumabas na ang katotohanan, wala kang karapatan sa bahay na ito, sa kumpanya, at maging sa perang ginamit mo para sa anak mo. Inabot sa akin ng opisyal ang dokumento. Isang petition for invalidation of inheritance. Mrs. Villamor, o kung sino man po kayo,
May utos po kami na i-freeze ang lahat ng inyong assets hanggang hindi napatutunayan ang inyong legal na katayuan bilang tagapagmana. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Sa isang iglap, ang tagumpay ko kanina ay tila naging abo. Ang mga guards na dati ay nagbibigay pugay sa akin ay nagsimulang gumalaw para ilabas kami ni Nathan sa mansyon. Mama, natatakot ako. Bulong ni Nathan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa aking damit. Tumingin ako kay Imelda. Ang kanyang mapanuksong ngiti ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Ano ngayon, Elena? Nasaan ang tapang mo? Wala ka ng pera? Wala ka ng kumpanya? At wala ka ng tatay na magtatanggol sa'yo? Isa ka na lang basahan sa kalsada, ngunit sa gitna ng aking pagkagapi, naramdaman ko ang hawak ni Dante sa aking balikat. Ang kanyang tingin ay puno ng mensahe. Gamitin mo ang huling baraha. Naalala ko ang codicil. Naalala ko ang liham ni Papa. Ang bawat salita ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Dahan-dahan kong ibinaba si Nathan at hinarap si Imelda. Pinunasan ko ang aking mga luha at itinaas ang aking ulo. Ang aking tindig ay kasing tigas ng mga haligi ng mansyong ito. Akala mo ba ay pangalan lang ang iniwan sa akin ni Papa? Imelda, wika ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Akala mo ba ay hindi niya inasahan ang araw na ito? Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang isang code na tanging ako at si Dante lamang ang nakakaalam. Isang broadcast ang lumitaw sa lahat ng screen sa loob ng mansyon, isang pre-recorded video ni Eduardo Villamor, ang aking ama. Kung naririnig niyo ito, ibig sabihin ay tinatangka nilang agawin ang lahat kay Elena dahil sa kanyang pinagmulan. Panimula ng boses ni Papa sa video, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Hayaan niyo akong maglinis ng katotohanan. Ang bawat sentimo ng Villamor Enterprises ay nakapangalan sa isang trust fund na ang tanging beneficiary ay si Elena. Hindi bilang anak ko, kundi bilang ang natatanging tagapagmana ng aking dating kasosyo. Kung tatanggalin niyo siya bilang Villamor, ibig sabihin ay ibabalik niyo ang kumpanya sa orihinal nitong anyo, kung saan si Elena ang nagmamay-ari ng 100%. Ang mukha ni Imelda ay biglang naging kasing puti ng mga pader. Ang dokumentong hawak niya ay nalaglag sa sahig. Tila ba ito ay naging isang mainit na uling? Ibig sabihin, bulong ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig. Ibig sabihin, pagpapatuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa pagnanais niyo na tanggalin ako bilang anak, mas lalo niyo lang ibinigay sa akin ang lahat. Ngayon, Imelda, lumabas ka sa bahay ko bago ko pa maalala na may kaso ka ring kinakaharap sa pagtatago ng mga krimen ni Gabriel. Habang pinapanood ko silang lumabas sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi dahil sa pera o sa kumpanya, kundi dahil sa wakas, ay alam ko na kung sino talaga ako. Ngunit bago pa man kami makahinga ng maluwag, isang tawag ang dumating mula sa presinto. Isang balita na hindi namin inaasahan. Mrs. Elena, si Gabriel Navarro. Tumakas po siya sa gitna ng kanyang transfer, patungo sa National Penitentiary. At ang huling nakita sa kanya ay papunta sa kinaroroonan niyo. Ang gabi ay tila muling dumilim. Ang tunog ng isang sasakyan na humaharurot sa labas ng gate ay naging hudyat na ang huling laban ay hindi sa korte o sa boardroom magaganap, kundi sa dugo at sa huling hininga ng isang taong wala nang mawawala. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may matinding bagsik. Tila ba ang langit mismo ay sumasabay sa tensyong bumabalot sa mansyon ng mga Villamor. Ang bawat patak sa bubong ay naglilika ng isang nakabibinging ingay, isang ritmo ng panganib na papalapit. Sa loob ng madilim na sala,
Tanging ang kidlat ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa aking mukha. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Hawak ang isang matalim na gunting ng aking ama, ang tanging sandata na malapit sa akin. Dante, itakas mo na si Nathan sa secret passage sa basement. Utos ko. Ang boses ko ay matatagay ng lupang kinatatayuan ko. Huwag kayong titigil hanggat hindi kayo nakakarating sa presinto. Ako na ang tatapos nito. Pero Elena, mapanganib. Gawin mo na, Dante. Na yun na. Narinig ko ang mabilis na yabag ni Dante at ang mahinang paghikbi ni Nathan habang papunta sila sa kailaliman ng bahay. Nanatili akong mag-isa sa dilim. Hindi nagtagal. Isang marahas na pagbasag ng salamin ang narinig mula sa kusina. Ang tunog ng mga piraso ng bubog na bumabagsak sa sahig ay tila bahudyat ng pagdating ng isang halimaw. Elena, alam kong nandito ka. Ang boses ni Gabriel ay gumaralgal, puno ng pait at baliw na tawanan. Tignan mo ang ginawa mo sa akin. Mula sa pagiging CEO, naging isang maruming, takas lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lumabas ang kanyang anino mula sa dilim. Ang kanyang suot na orange na uniporme ay punit-punit at puno ng putik. May hawak siyang isang matalim na piraso ng bakal. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na wala ng kinikilalang katuwiran. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Gabriel. Wika ko habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Binigyan kita ng pangalan, ng posisyon, at ng pamilya. Pero pinili mong maging ahas sa sarili mong tahanan. Pamilya isang ampon na walang dugong Villamor. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng dumi sa puting alpombra. Dapat ay matagal ka ng pinalayas, kung hindi lang dahil sa matandang Eduardo. Matagal na kitang itinapon sa kalsada. Pero nandito pa rin ako, Gabriel. At ikaw ang nasa kalsada, pang-uuyam ko. Alam mo kung anong pinakamasakit? Kahit si Sofia, tinalikuran ka na. Ang anak na ipinagmamalaki mo ay wala na rin. Mag-isa ka na lang sa impyernong ginawa mo. Isang malakas na hiyaw ng pot ang kumawala kay Gabriel. Sumugod siya sa akin ng may bilis na hindi ko inaasahan. Ang matalim na bakal ay tila ba isang kislap ng kamatayan sa dilim. Mabilis akong umiwas. Naramdaman ko ang hangin ng kanyang pag-atake sa aking pisingi. Ang tunog ng kanyang bakal na tumama sa lamesang kahoy ay naglika ng isang malalim na ukit. Huwag mong banggitin ang pangalan ni Sofia. Hiyaw niya habang muling sumusugod. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas. Hinayaan ko siyang lumapit. Lang malapit na ang kanyang dulo sa aking dibdib, kinamit ko ang buong lakas ng aking katawan para sipain ang kanyang tuhod. Narinig ko ang lagotok ng buto at ang kanyang pagsigaw sa sakit habang bumabagsak siya sa sahig. Akala mo ba ay mahina ako, Gabriel? Bulong ko habang nakatayo sa itaas niya. 20 taon akong nagtiis sa bawat gaslighting mo. 20 taon kong pinag-aralan ang bawat galaw mo. Alam ko kung kailan ka susugod at kung kailan ka hihinto. Pilit na tumayo si Gabriel. Ang kanyang muka ay balot ng desperasyon. Hindi pa tapos ito, Elena. Kung mamamatay ako, isasama kita. Inilabas niya ang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ang pulang ilaw na kumukurap dito. Nagtanim ako ng mga pampasabog sa paligid ng pundasyon ng bahay na ito. Wika niya nang may isang nakakatakot na ngiti. Ang bahay na ito na mahal mo, ang alaala ng tatay mo. Lahat ito ay magiging abo sa loob ng 3 minuto. Baliw ka na, Gabriel. Kasama ka sa bahay na ito. Sigaw ko. Wala na akong pakialam. Wala na akong buhay na babalikan. Mabilis akong sumugod sa kanya para agawin ang remote, ngunit mas mabilis nang itinulak ang pindutan.
Ang isang mahinang tunog ng pagbeep ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa mga dingding isang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng ating mga huling sandali. Tumakbo ka na, Elena. Tumakbo ka. Tawa ni Gabriel habang nakahiga sa sahig. Tila ba tinatanggap na niya ang kanyang kamatayan? Hindi ako tumakbo palabas. Sa halip, kinuha ko ang mabigat na vase sa tabi ko at hinampas ko ito sa kanyang ulo para mawalan siya ng malay. Hindi ko siya hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Kailangan niyang harapin ang hustisya sa loob ng kulungan. Hindi ang katahimikan ng libingan. Kinaladkad ko ang kanyang walang malay na katawan patungo sa pinto. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang bigat na humihila sa akin pababa. Ang usok ay nagsisimulang lumabas mula sa basement, at ang amoy ng sunog ay nanunuot na sa aking ilong. 1 minuto na lang, bulong ko sa sarili ko habang pilit na binubuksan ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Paglabas ko sa veranda, tumambad sa akin ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis at bumbero na kapapasok pa lang sa gate. Kasama nila si Dante at Nathan na sumisigaw ng aking pangalan. Elena, bitawan mga siya, takbo! Hiyaw ni Dante. Binitawan ko ang katawan ni Gabriel sa damuhan at tumakbo ako patungo sa kanila. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa. At eksaktong pagyakap ko kay Nathan, isang dambuhalang pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mansyon de mga Villamor ang simbolo ng aking pagkabata, ng aking mga pangarap, at ng aking mga sakit ay nalamon ng isang dambuhalang apoy. Ang bawat dingding na naging saksi sa aking pagluha ay gumuho sa harap ng aking mga mata. Ang tunog ng pagbagsak ng mga haligi ay tila isang huling paalam mula sa aking ama. Nakatitig lamang ako sa naglalagablab na apoy habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang init ng apoy at ang lamig ng ulan ay nagtagpo sa aking balat. Napatingin ako kay Gabriel, na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Duguan at lito sa gitna ng kaguluhan. Wala na, pa. Bulong ko sa hangin habang pinapanood ang abo na tinatangay ng hangin. Wala na ang bahay. Pero nandito pa rin kami. Ngunit sa gitna ng abo at usok, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na metal na kahon na tumalsik mula sa pagsabog, nakaligtas sa apoy, at lumapag sa aking paanan. Isang kahon na may tatak na hindi ko kailanman nakita sa loob ng mansyon. Dahan-dahan ko itong binuksan, at ang nilalaman nito ay nagpapatigil sa aking mundo ng mas matindi pa sa pagsabog ng mansyon. Isang liham na may petsang kahapon lamang, at ang sulat kamay ay hindi kay Papa, hindi kay Oscar, kundi kay Sofia. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay humahalik sa mainit pang abo, ng mansyong naging saksi sa aking bawat paghinga. Sa likod ko, ang ingay ng mga bumbero at ang mga asul na ilaw ng pulis ay tila mga anino na lamang sa gitna ng aking pagkagulantang. Hawak ko ang basang papel na kinuha ko mula sa metal na kahon, ang huling liham ni Sofia. Ang bawat letra ay tila ba isang uod na gumagapang sa aking paningin, nagdadala ng isang katotohanang mas matindi pa sa init ng apoy na tumupok sa aming tahanan. Elena, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako o nasa isang lugar na hindi nyo na ako mahahanap. Akala mo ba ay si Gabriel ang mastermind? Akala mo ba ay si Oscar ang hari ng lahat ng ito? Nagkakamali ka. Si Gabriel ay isang hangal na sunod-sunuran lamang sa kanyang ina. At si Oscar, isa lamang siyang asong matakaw na binigyan ng boto ni Doña Imelda. Hindi si Gabriel ang nagturok ng lason sa tatay mo, Elena. Ang iyong biyenan, ang reyna ng mga gaslighter.
Siya ang pumatay kay Eduardo Villamor. Naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ang lamig ng ulan ay tila naging yelo na pumasok sa aking mga ugat. Tumingin ako sa malayo, kung saan dinala ng mga pulis si Doña Imelda kanina dahil sa pagkahimatay. Ngunit alam ko na ang bitag, ang kanyang pag-iyak, ang kanyang pag-arte, na tila isang biktima lahat ng yon ay bahagi ng kanyang huling pagtakas. Dante, ibigay mo sa akin ang susi ng sasakyan. Hiyaw ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang kidlat. Elena, delikado pa, saan ka pupunta? Tatakas ang tunay na pumatay sa tatay ko. Hindi ko hahayaang makalayo ang babaeng yon. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Dante. Kinuha ko ang susi mula sa kanyang kamay at sumakay ako sa natitirang sasakyan sa garahe na hindi nadamay sa pagsabog. Pinaandar ko ito ng may bilis na tila ba hinahabol ko ang mismong kamatayan. Ayon sa GPS ng cellphone ni Imelda, na lihim na nilagyan ng tracker ni Dante, hindi siya papunta sa ospital. Papunta siya sa isang pribadong hangar sa labas ng syudad. Pagdating ko sa hangar, ang amoy ng jet fuel at ang tunog ng umiikot na propeller ng isang maliit na eroplano ay sumalubong sa akin. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga floodlights, nakita ko si Doña Imelda. Wala na ang kanyang panghihina. Naglalakad siya ng mabilis. May bitbit na 2 dambuhalang maleta ang huling yaman ng mga Villamor na nakalusot sa aking pag-freeze ng mga accounts. Mama, sigaw ko habang humaharurot ang sasakyan sa kanyang tapat. Napatalon si Imelda sa gulat. Ang kanyang muka ay biglang napuno ng pot nang makita ako. Hindi na siya ang mahabaging ina na nakilala ko. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang ahas na handang manuklaw. Bakit ba hindi ka mamatay-matay, Elena? Hiyaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa malawak na hangar. Dapat ay kasama ka na ng tatay mong nauwi sa abo. Napakatigas ng ulo mo. Lumabas ako ng sasakyan. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Bakit, Mama? Bakit mo pinatay si Papa? Binigyan kanya ng lahat. Pinatira kanya sa kanyang bahay. Itinuring kanyang pamilya. Tumawa si Imelda. Isang tawang puno ng lason at pait. Pamilya, itinuring niya akong asawa ng kanyang tauhan. Gusto ko ang kumpanya, Elena. Gusto ko ang lahat ng yaman niyo. Pero masyadong matuwid ang tatay mo. Hindi niya hahayaang mahawakan ko ang kahit isang sentimo dahil alam niyang hindi ako karapat-dapat. Kaya tinapos ko ang kanyang paghihirap at ang hangal kong anak. Madali siyang gamitin. Pinaniwala ko siya ang may kontrol. Pero ang totoo, bawat patak ng lason na ibinigay niya ay utos ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng katarungan. At akala mo ay makakaalis ka? Akala mo ay madadala mo ang lahat ng ito? Oo, Elena. Dahil sa oras na lumipad ang eroplanong ito, hindi mo na ako kailanman makikita. Mabulok ka sa abong iniwan ko. Itinaas niya ang kanyang kamay para sinyasan ng piloto. Ngunit walang gumalaw. Ang tunog ng propeller ay dahan-dahang humena hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng hangar. Mula sa loob ng eroplano, lumabas si attorney. Dante, kasama ang 5 operatiba ng NBI. Ang mukha ni Imelda ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga maleta ay nalaglag sa semento. Naglilika ng isang mapurol na tunog ng pagbagsak. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa hangar na ito, Mama? Bulong ko habang kinukuha ang aking telepono. Salamat sa huling liham ni Sofia. Nalaman ko ang lahat. Ang bawat transaksyon mo sa labas ng bansa. Ang bawat illegal na paglilipat ng pondo. Lahat iyon ay nabawi ko na habang nagmamaneho ako papunta rito. Hindi maaari. Bulong ni Imelda habang pilit na umaatras. Tapos na ang pag-arte. Mama? Wika ko. Ang boses ko ay kasing dingal ng isang hukom.
Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagtiwala sa iyo. At ngayon, ang mga pader ng kulungan ang magiging huling mansyon mo. Walang alahas, walang sutla, walang kahit anong luho. Doon ka mamatay sa kahihiyan. Habang pinupusasan si Imelda, lumingon siya sa akin ng may huling banta. Isinusumpa kita, Elena, hindi ka magiging masaya. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi Villamor, isa kang hamak na bunga ng kataksilan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay walang bakas ng sakit, kundi purong kalmado. Maling-mali ka muli, Imelda, sagot ko. Hindi dugo ang nagpapatakbo sa isang pamilya, kundi ang dangal at katapatan. At sa ating dalawa, ikaw ang tunay na walang pinagmulan. Dahil ang taong walang puso ay walang tahanan. Pinanood ko silang isakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang gabi ay dahan-dahan ng lumilipas. At sa guhit-tagpuan, ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang bumutas sa mga ulap. Humarap ako kay Dante na ngayon ay nasa tabi ko na. Tapos na ba, Dante? Tapos na, Elena. Ang lahat ng kaso ay nakahain na. Ang lahat ng yaman ay naibalik na sa pangalan mo. Wala na silang magagawa. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang sariwang hangin pagkatapos ng bagyo. Ngunit bago pa man kami makaalis sa hangar, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa ospital kung saan nanganak si Sofia. Mrs. Villamor, si Sofia Galvez po. Nagkaroon po siya ng postpartum hemorrhage. Hindi po namin siya nailigtas. Napatigil ako. Ang huling kaaway ay wala na. Ang huling kaibigang naging ahas ay kinuha na rin ng tadhana. Napatingin ako sa langit. Habang ang liwanag ng umaga ay unti-unting lumalawak. Ang lahat ng galit ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Ilibing siya ng maayos, utos ko sa aking secretary. At ang bata, hanapin niyo ang kamag-anak niya. Kung wala, dalhin niyo siya sa foundation na itatayo ko. Walang batang dapat magdusa sa mga kasalanan ng kanilang magulang. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, naramdaman ko ang tunay na pagbangon. Ang mansyon ay gumuho. Ang pangalan ay nabahiran. Pero ako, si Elena Villamor, ay nananatiling nakatayo. Mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng lamunan ng apoy ang mansyon ng mga Villamor. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng aming bagong tahanan sa probinsya. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na karagatan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, isang uri ng katahimikan na hindi ko inakalang matitikman ko pa pagkatapos ng lahat ng bagyo. Hindi ko na muling itinayo ang mansyon sa syudad. Ang lupang iyon ay ibinigay ko na sa foundation na itinatayo ko ang Eduardo Villamor Center for Children with Heart Diseases. Doon, sa gitna ng abong iniwan ng galit ni Gabriel, ay sisibol ang pag-asa para sa mga batang tulad ni Nathan. Ang bawat tingding na gumuho ay pinalitan ng mga silid-aralan at mga klinika kung saan ang serbisyo ay hindi nabibili ng ginto, kundi ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahan akong naglakad sa buhanginan. Ramdam ang bawat butil nito sa aking mga paa. Nabalitaan ko mula kay attorney Dante ang huling hatol ng korte noong nakaraang buwan. Si Gabriel ay nabulok na sa loob ng selda. Wala nang kahit isang taong bumibisita sa kanya. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang tuyot na pagsisisi na wala ng silbi. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang isolation cell sa loob ng Correctional Institute. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan at ang pot na unti-unting pumapatay sa kanyang sariling isipan. Sa huli, kinuha ng tadhana ang lahat sa kanila.
Hindi dahil sa naging masama ako, kundi dahil ang buhay ay may sariling paraan ng pagbabalik ng nararapat sa bawat isa. Ang hiya na kinatatakutan nilang maranasan ay naging habambuhay nilang kasuotan. Mama, tignan mo ang nakuha kong kabibe. Ang masayang hiyaw ni Nathan ay pumukaw sa aking pag-iisip. Patakbo siyang lumapit sa akin. Masigla, malusog, at may mga matang nagniningning sa tuwa. Sa likod niya ay si Attorney Dante, na naging matapat na katuwang ko sa muling pagbangon ng Villamor Enterprises. Ang kumpanya ay mas matatag na ngayon, hindi dahil sa dami ng assets, kundi dahil sa tiwala ng mga taong pinamumunuan ko. Napakaganda, Nathan. Wika ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Itago mo yan. Paalala yan na kahit ang pinakamaliit na bagay ay kayang mabuhay at maging maganda sa kabila ng lakas ng alon. Tumingin ako sa malayo. Naitanong ko sa sarili ko, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay, hindi ang uri ng patawad na nagpapalimot sa sugat. Pinatawad ko ang nakaraan para palayain ang aking sarili. Hindi ko na kailangang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang aking kapayapaan ay hindi na nakadepende sa kanilang pagdurusa, kundi sa aking sariling kaligayahan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, para kay Nathan, at para sa alaala ng aking ama. Ang huling liham ni Sofia ay naging tulay para matapos ang lahat. Ang anak ni Sofia na nasa pangangalaga na ngayon ng isang mapagmahal na pamilya sa ilalim ng aking suporta ay lumalaki ng malayo sa anino ng kataksilan. Iyon ang aking huling alay sa pagkakaibigang minsan naming binuo isang pagkakataon para sa isang bagong buhay na hindi mababahiran ng aming mga pagkakamali. Natutunan ko na ang isang babae, gaano man siya kamapagmahal at kamatiisin, ay may hangganan. Ang tunay na nurturing Filipina ay hindi iyong nananatiling biktima, kundi iyong marunong tumayo, lumaban gamit ang talino, at muling bumuo mula sa mga piraso ng kanyang sarili. Ang brilyante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure, at tulad ng isang brilyante, ang aking pagkatao ay naging kasing tibay at kasing linaw ng katotohanan. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nawawala sa guhit tagpuan, pumasok kami sa loob ng aming bagong tahanan. Isang bahay na puno ng liwanag, tawanan, at katapatan. Wala nang mga lihim sa likod ng mga kurtina. Wala nang takot sa bawat yapak sa pasilyo. Tapos na ang kwento ng aking paghihirap. Ito na ang simula ng aking tunay na buhay. Ako si Elena Villamor, at sa wakas, malaya na ako.